Oh, hello mga kababayan dyan sa Pilipinas. Eto na naman tayo. Matagal na akong hindi nakapag-vlog. Pero sa naisip ko ngayon, kailangan kong i-share yung aking paninindigan at yung aking nararamdaman ngayon sa nangyayari sa Pilipinas at kay Tatay Digong. So, hindi po ako namumulitika. As a believer, I really like to share what my stand. And hindi naman po tayo lahat perfecto eh. So, matagal ko nang iniisip to. Pero alam nyo na, kasi yun na nga, masyado ng pang-aabuso ang nangyayari ng gobyerno natin. At masyado ng panlilinlang ang nangyayari. Pinapaniwala nila yung mga tao pero hindi naman totoo yung mga pinagsasasabi. Pero ako naman po ay ipinapanalangin ko ang gobyerno ng Pilipinas at hindi ko naman po sinusumpa kasi isang bagay din kasi binoto natin sila at may mga bagay na consequences na ngayon ay nararanasan natin. So, tungkol naman po kay Tatay Digong, ako po ay nalulungkot dahil itong dating Pangulo natin ay ikinulong, o hindi naman kinulong, yung inalis sa bansa, na makikita mo talaga na magandang impluensya sa bansa, sa mga Pilipino, pero inalis siya. And hindi ko maubos maisip bakit ginawa yun. So, pero yun na nga, sabi nga is, out of these things, bad things happen, there's something beautiful na may magaganap. And nakakatuwa din naman ng mga Duterte family kasi they don't waste their energy para lumaban ng violently, pero nagiging cool lang sila at hindi sila nagiging palaban or something kasi mas they don't want to waste their energy. Gusto lang talaga nilang lumaban ng patas. And at the same time, yung mga Pilipino din naman ang nakakaintindi at hindi na nila kailangang i-brainwash o wala namang pang-brainwash ang mga Duterte sa mga Pilipino kasi naranasan naman ng mga Pilipino, lalo na ako, kahit nasa ibang bansa po ako, nakita ko naman na talagang ang grabe ang epekto nung si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay presidente pa ng Pilipinas. And kami po ay natutuwa noon. Although may mga namatay pero hindi naman po yun intentionally, kasi may mga operation na talagang dapat is seriously, pero I'm sure na hindi naman niya yung pinapatay. At tingin ko rin naman sila rin ay nagpapatayan, yung mga drug dealers, drug users, magkakaaway. So kaya maraming namatay dahil mismong sila ay nagpapatayan. Pero ganun pa man, kami ay nalulungkot din sa mga nangyayari ngayon. And I hope and pray na Tatay Digong will continue to be strong and wise and not to be a vengeful one kasi gano'n naman siya eh. At kung ano lang talaga yung nasa batas. May mga namatay sa operation ng Tokhang pero marami pong na-save sa epekto ng droga. Andun yung mga giniba nila, dinemolish nila yung mga pabrika ng shabu o ng ano pang mga drugs manufacturer. Andun din yung maraming na rehab at ngayon ay nakikita mo na talagang nagtitestify sila na Tatay Digong is really Tatay Digong, na nagpapasalamat sila sa nangyari sa kanila na sila ay na rehab dahil firm talaga yung decision ni Tatay Digong na kailangang umalis sila sa pagiging drug addict at huwag silang maging pusher or dealer. So, ang panalangin ko lang po sa Pilipinas ay sana mabalik yung dati ng pangunguna o pangiging pangulo ng Pangulong Duterte. And I pray na yung Pangulo ngayon ng Pilipinas ay hindi siya, mahimasmasan naman siya at kailangan niyang makita na merong mga Pilipino na nakikita yung mga maling ginagawa, lalo na sa mga pondo. At kay Tatay Digong naman, sa akin, ang panalangin ko sa kanya ay maging maayos ang katayuan niya sa The Hague. And I'm sure nakakapagpahinga siya
And maganda rin yung katayuan niya doon. Pero ang isa lang doon is hindi niya kasama yung pamilya niya, yung mga mahal niya sa buhay. My favorite verse siya na sa Psalms 91 na one day he will watch yung punishment ng wicked people. I believe he's a believer of God. I'm praying for his spiritual being that while on this detention, he may know more God at patuloy niyang maranasan ang kabutihan, ang yakap ng Diyos sa kanya. And I'm praying din sa kanyang protection na siya ay mapawalang sala kahit wala namang jurisdiction ang ICC, mapawalang sala siya sa mga kaso niya. At maging si Inday VP o si VP Inday Sara, ang protection din sa kanya at kalakasan at katalinuhan. Napakahirap po ng katayuan niya. Malayo siya sa kanyang mga anak o sa asawa. Pero talagang ginagawa niya ang tungkulin niya bilang Vice President kahit malayo siya. At the same time, nanay at asawang babae at anak ni Tatay Digong. So I'm praying for her too na maging maayos din ang kanyang buhay. Sa mga Pilipino, kailangan nating magtiwala sa Diyos na who is in control. He is a sovereign God, more sovereign than any nation. Alam niya yung nangyayari. So, ipag-pray natin si Tatay Digong, si VP Sara, maging si BBM na presidente ng Pilipinas. So, sana po ay magpatuloy tayong maniwala sa katotohanan at hindi sa mga bagay na fake news. Patuloy ho nating ipanalangin na talagang makauwi na, makabalik na si Tatay Digong at kapayapaan ng bansang Pilipinas, lalo na ngayon na eleksyon. God bless you po sa lahat at ito po ang panalangin ko sa bansang Pilipinas. Amang banal na nasa langit, patuloy po naming dinudulog sa inyo ang bansang Pilipinas sa banal niyong trono. Pagpalain niyo po ang mga namumuno na maging maayos ang pagpapalakad. Tulungan niyo po ang presidente sa pagdesisyon ng tama at para sa ikabubuti ng lahat. Ama, kami po ay umaasa sa inyo na matigil na ang korupsyon, krimen, talamak na droga sa aming bansa at hindi po ito maging narco state. Maawa po kayo sa amin at sa mga susunod pang henerasyon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Tulungan niyo din po si Tatay Digong na makauwi na kaagad sa Pilipinas ng malakas. Ingatan niyo po siya, pati ang pamilya niya at maging maganda din po ang kalusugan niya sa detention center. Naway maramdaman po niya ang inyong pagmamahal at yakap sa kanyang pag-iisa. Tulungan niyo po ang mga abogado na maipanalo ang kanyang kaso. Bigyan niyo po din ng lakas si VP Sara sa pag-asikaso ng lahat. Napakahirap po ng kanyang sitwasyon na mapapalayo sa kanyang mga anak at asawa dahil sa kanyang trabaho bilang isang lingkod ng gobyerno, anak, Filipino citizen. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at talino sa mga ginagawa niya. Salamat po na kayo ang may kontrol ng lahat dito sa mundo at kayo po ay perfect and holy. Kaya kami po ay nagtitiwala sa inyong kapangyarihan, katalinuhan at presensya. Salamat po sa pakikinig sa aming mga dalangin dahil kayo po ang Diyos na buhay at sumasagot sa aming mga hinaing. Dalangin po namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At aming Ama, pakaingatan niyo din po si VP Sara, ilayo sa mga masasamang tao at iligtas niyo din po siya sa mga kapahamakan at panganib sa pang-araw-araw. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.